Ugali mo bang lagi na lamang makikita ang mga negatibong bagay sa kapwa at sa lahat ng bagay? Ano ang magiging epekto nito sa ating buhay? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa triguan at ang mga alagad ay kumikitil ng bunga. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mong ginagawa ng inyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar, ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kaniyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kaniyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nabanggit po sa mabuting balita na dahil dito, sinabi ng mga Pariseo kay Jesus. Ang mga Pariseo ay tila hindi nakakakita ng mabuti kay Jesus. Palagi silang nasa likod niya, handang dumakip o humuli sa kanya. Kahit sa pinakamaliit na pagkakamali, ikinararangal nila ang pagganap sa papel na ito ng buong husay hanggang sa magawa nila ang kanilang gustong gawin na ipapatay sa Jesus sa krus. Tayo rin ay pwedeng gumanap ng papel bilang isang kritiko sa buong buhay natin. Pwedeng piliin nating maging mapanlait at mapanuri sa lahat ng bagay. Pwede tayong maging masungit at magalitin na matandang lalaki o babae. Ang pagiging mareklamo ay wala sa edad, walang expiration. Naway darating ang panahon na matutunan nating magpasalamat at magpahalaga sa mga magagandang bagay na dumarating sa ating buhay. Kahit na may masasamang nangyayari, natututo tayo at nagpapakawala. We learn and let go. Namumuhay at nararanasan ng buhay. We live and be in it. Ito ang pinakamataas na paglilingkod na ating magagawa, higit pa sa pagsunod sa anumang batas. Ang epekto ng pagiging hindi nakakakita ng kabutihan sa bawat isa at sa lahat ng bagay ay maaring negatibo sa bawat isa sa atin at sa ating mga relasyon. Ito ay maaring magdudulot ng mapaghusgang pananaw sa buhay na nagiging mahirap humanap ng kasiyahan o joy at kaganapan o fulfillment. Ang ganitong pananaw ay maaring nakaapekto sa mga relasyon dahil ang iba ay maaring magdamdam ng pagkukulang sa pagpapahalaga or feeling unappreciated at hindi pagkilala or undervalued. Bukod dito, ang patuloy na pagtuon sa mga negatibong aspeto ng mga tao at sitwasyon ay maaring magdulot ng kawalan ng kasiyahan o unhappiness and dissatisfaction. Ibig sabihin, lagi kang maging malungkot kung negatibo lamang ang lagi mong pinapansin. Sa kabilang dako, ang kakayahan na makakita ng mabuti sa iba at sa mundo ay maaring magdulot ng mas positibong buhay na nagbubunga ng mas mahusay na relasyon at mas malalim na kasiyahan. Being able to see the good things in others and in the world can lead to a more positive and fulfilling life, fostering better relationship and a greater sense of well-being. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, bilang isang sundalo ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, humihingi ako ng iyong patnubay at lakas. Katulad ni Jesus na ipinagtanggol ang kanyang mga alagad, bigyan mo ako ng lakas ng loob upang tumayo ng matatag sa harap ng mga hamon at upang protektahan
ang mga taong ipinagkatiwala sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan upang makapagdesisyon ng tama at ng lakas ng loob na itaguyod ang kapayapaan at katarungan. Naway maibigan ko ng marangal ang aking mga tungkulin. Nabatid kong sa tulong ng iyong biyaya, lahat ng bagay ay posible. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.